Ilang overseas Filipino workers o OFW sa bansang Israel ang nag-aalala sa kanilang kaligtasan sa kabila ng patuloy na nagaganap na kaguluhan doon. Samantala, Philippine Embassy sa Tel Aviv, Israel patuloy na kinukumpirmang umano'y pagdukot sa ilang Pinoy doon. Si Erlo Bringas sa balita. Sa patuloy na opensiba sa pagitan ng Israeli troops at grupong Hamas, hindi maiwasang mangamba ng ilang Pilipino na nakabase sa iba't ibang mga lugar sa bansang Israel. Kabilang sa mga OFW na nangangamba sa kanilang kaligtasan ay si Michael Paul Humayag na nakabase sa Jerusalem bilang isang caregiver. Sa interview namin kagabi sa programang Checkpoint 1062 sa Radyo Agila, dito niya nakwento ang kanilang karanasan doon matapos ang sorpresang pag-atake ng Hamas sa kanilang lugar. Isa din sa kanilang ikinakatakot ay ang pagdilibot ng mga armadong grupo sa lansangan na may napapaulat pa raw na pinapatay. As of now, ang sitwasyon namin dito medyo mas tahimik na. Hindi katulad kahapon nung bandang umaga mas delikado. Ngayon, tahimik na yung kalsada, yung labas, pero halos wala pa rin taong lumalabas. Kasi nga yung nangyari kahapon, mas grabe yung nag-ground, on the ground kasi yung mga terrorist talaga pumapasok sa mga bahayan. So lahat kami takot. Ang nangyari kahapon, biglang nag-alarm ng umaga, 8 a.m. So nagulat kami. So yun na, nagkakarayot na pala sa TV hanggat sa narinig na namin yung mismong bomba na yumayanig na dito sa lugar. Ipinakita ni Lumayag sa amin ang itsura ng bomb shelter na kanilang tinatakbuhan tuwing tutunog ang sirena kapag nagpapaulan ng raket ang Hamas sa Israel. Anya, wala raw pinipiling oras ang pagtunog ng sirena kung kahit pati ang kanilang tulog ay nasasangkalan din dahil sa nagaganap na kaguluhan. Mag-8 years na ako dito. So 8 years na rin na ganyan, sir? Dahil nga marami akong na-experience before na talagang nag-a-attack sila. Pero hanggang sa taas lang, sa langit lang. Ito po yung still namin. Dito po kami pumasok kahapon. Ito yung bomb shelters and then dito po kami pumunta. Kasi dito kasi walang masyadong signal. So ito napakabigat nito. So sir, yung kwarto na yan is yan ho ang pinakatakbuhan ninyo if ever na nag-a-alarm. Yes po, yun ang pinakatakbuhan. So yung kwarto is made of steel, as in kahit bumuho yung building. Po, tapos yes po, sobrang makakapal kahit yung pader niya is parang pure na semento ata yun kasi nakapintura na. Apo. So mabakal siya kasi lahat ng bahay ata dito is naka-design siya for tawagan namin is mamad, yung para siyang bomb shelter. Apo. Kahit itong pintuan namin, kung makikita nyo, bakal siya. Oo nga, oh. Para siyang vault ng bangko. Halimbawa, may mga pagkakataon po ba na, kumbaga, alanganing oras, may mga time po bang ganun na biglang tutunog yung alarm, syempre, yung tulog nyo na... Meron. Oh? Yes, usually, madaling araw o parang gabi. Kasi kami dito, na-orient naman kami dahil sa tagal ko na dito. Kapag yung mismong government namin ng Israel, nagsasabi pagka may alarm, magtago na kagad, dumiretso na kagad kayo sa bomb shelter. Ayon pa kay Michael, apektado na rin ang normal nilang pamumuhay pero kailangan nilang magpatuloy para raw sa kanilang pamilya na nasa Pilipinas. May mga pagkakataon din anya na hindi rin sila lumalabas at nag-iimbak na lang ng mga pagkain sa kanilang mga bahay sa takot na makasalubong ang mga teroristang grupo na nasa kalye. Diyan ho ba sa lugar nyo may mga terrorist din ho na lumilibot within outside, sir? Kasi sila naglalakad na talaga sila dito. So sa mismong area namin, hindi pa napapabalita sa Jerusalem kasi ang dami ng mga army na pumunta. Pero sa mga area 3 o kaya doon sa mga farm mismo, andun lahat yung mga terrorist. So syempre kami natatakot din baka mamaya biglang sumulpot dito. Kasi walang sure na nakapasok na mismo sila sa mga
lugar dito sa Jerusalem. Yes, may mga office, bukas po yung mga buses, taxis, mga taxi, ganon. So, ang pinaka naninibago lang ako dito, sobrang tahimik at ayaw lumabas ng mga tao. Kasi nga, ang daming namatay sa kalsada, ang daming mga pinatay. So, nakakaawa sila. Dahil first time namin, dahil before sa langit lang Iron Dome lang Ngayon talaga umatak sila on the ground. So, nakakagulat. Ang nangyari kasi kahapon is Shabbat, so weekends, ibig sabihin, pahinga pa rin ng mga authorities ngayon, pahinga na ng mga Israeli. So ang nangyari, sumubod sila, matatalino nga din yung mga terrorists, so sumubod sila dito ng mga tulog or mga pagod pa mga tao, mga otoridad. So doon yung kasi usually pag Shabbat talagang malaya yung mga, lalo yung mga walang papel. So gumala-gala. Pero yun nga, sinamantala nila dahil nga Shabbat. Ito, daming nalagasang tao. Sa kabila ng mga nararanasang ito, patuloy na kinukumpirma pa ng Philippine Embassy sa Tel Aviv ang ilang unconfirmed reports patungkol sa umano'y ilang Pilipino doon ang tinukot sa kasagsagan ng bakbakan sa pagitan ng Israeli troops at grupong Hamas. Kinumpirma naman ni Israeli Ambassador Ilan Flas na mayroong kinidnap ang Hamas kabilang isang Thailander pero wala pa silang ulat kung may Pinoy na kasama. Nasa 200 OFW naman na nakabase sa Gaza Strip na pinapaulanan din ng Hamas ng rockets ang patuloy namang minomonitor ng DMW o Department of Migrant Workers. Sa ulintala sa kawang higit 1,000 na ang patay sa nagaganap na bakbakan sa pagitan ng Israeli forces at Hamas group mula pa noong Biyernes. Ito na ang may tuturing na deadliest offensive na naganap sa kasaysayan sa dami ng mga nasawi. Erlo Ringas para sa Matadag Agila, matatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita ay i-follow lang at mag-subscribe sa @Net25 TV.